Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's another day to serve our King and our Lord Jesus. Hallelujah. It's Saturday morning here in Houston, Texas. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you, billions of angels of the Lord, for preserving our lives. Nakaraos po sa buong linggo. At ngayon ay weekend. Pahinga, 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 pahinga. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At tayo ay nakaraos dahil sa kanyang katapatan sa kanyang mga anak, sa mga taong naniniwala sa kanya. Oh, hallelujah, Jesus. You are good at all times. Good at all times. Salamat po. Salamat po sa inyong kabutihan. Kami ay muling nandito upang ikaw ay aming pakinggan. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. At muli kaming nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin. O hallelujah, Father, in the name of Jesus, you are good at all times. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa panibagong umaga na kami ay nandito upang ikaw ay aming itaas. Upang ikaw ay aming parangalan. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness. Thank you, Lord Jesus, sa kabutihan. Oh, Jesus, worthy of everything. Thank you, Father God. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa inyo. Patuloy namin pangahawakan ang iyong mga pangako. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming pag-asa. You are our hope of glory. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay. Puno ka ng pagmamahal, pag-unawa. Salamat po sa bawat araw na kami ay nagigising. Isang malaking pribilehiyo na muli kaming makapaglingkod sa inyo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Ayan ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. So, anong sinasabi dyan sa salita ng Diyos? Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. No? Painful moments. Trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ayan mga kating Jesus. So ngayon ay Sabado na. Kumusta? Nandito na ba kayong lahat? At tayo ay magpuri sa ating Panginoong
Hesukristo. Nararapat lamang na ating kilalanin si Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang ating pag-asa. Siya lamang ang binigyan ng otoridad ng Diyos Ama dito sa lupa at sa langit. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Ngayon ay Purple Day. So nag-ano na tayo, ito yung mga damit na mga polo shirts na binili ni Tito Brian sa akin. So marami yan. Maraming mga kulay, 10 yata ito na iba-iba ang kulay. At nagpabili lang ako ng isang black na malambot manipis para hindi na mainit dahil mainit na ngayon at hindi na natin pwedeng suotin yung ating mga overall na mayroon yung mainit yon. Kaya praise God at tayo ay binigyan ng Diyos ng mga provision. To God be the glory at salamat sa buhay ni Tito Brian dahil sinamahan niya ako at tumitingin siya, tinitingnan niya, sinusukat ko ganito. Ano ito na ito, Tito Brian? Okay na to? Okay! Praise God! At ayan, no? So, ayan na, bago na naman ang ating mga damit. So, tayo ay mag-islaks para sa ganoon ay medyo maano kasi ito, medyo manipis. Kaya, praise the Lord, no? Sa ating mga sinusuot, sa ating mga outfit na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So, ayan si Tito Brian. Very supportive yan si Tito Brian. Nang sinabi ko sa kanya, kailangan ko na ng mga maninipis na mga damit, mga polo para hindi siya mainit dahil mainit na. No? So, okay. Saan ka gustong pumunta? Sukatan na kaagad. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. So, ngayon ay magpuri tayo sa ating Panginoong Hesukristo, no, mga ka-Team Jesus. Ready na ba kayo magpuri sa ating Panginoong Hesus? Ayan. So, purihin natin siya sa lahat ng pagkakataon. No? Okidoki. So, magpuri tayo, mga ka-Team Jesus. Welcome, Facebook joiners, Facebook viewers, at YouTube viewers dito sa ating live. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, fresh from the bed. Ito yung fresh from the bed, oh. Diba? Hallelujah. God is good all the time. Kanina, pagising ko, ay anong susuotin ko ngayon, Lord? Holy Spirit. Ayan, itong purple. Makusot man siya, ay pinalansya ko muna. Diba? Ito na ngayon. Praise God. So, God is good all the time. And all the time, God is good. To God be the glory and honor. So, magpuri na tayo, mga ka-Team Jesus, para sa ating Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, at banal na Espiritu. Hallelujah. Magpalakpak, palakpak, palakpak para sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpak. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Jesus. Lahat
ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Father God. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord, Father God. Hallelujah. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po at kami ay nakaraos sa buong linggo at ngayon ay weekend. To God be the glory and honor kahit anong paman po ang mga aberyang dumating sa aming mga buhay sa bawat araw. Panginoon, kami po ay matagumpay sapagkat Ikaw ang aming Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Oh, hallelujah. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Salamat po sapagkat nandiyan ka upang kami ay bantayan, upang kami ay ingatan sa lahat ng pagkakataon. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father God. Salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po sapagkat palagi kang nandito sa aming mga kasamang kalagitnaan. Ang iyong banal na Espiritu ang palagi naming gabay sa lahat ng mga pagkakataon. Hallelujah! To God be all the glory and honor, Father God, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa iyong paggabay sa bawat isa, sa Team Jesus, sa iyong ministry. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Praise God for His faithfulness. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon Jesus. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Oh, hallelujah. Sinusoko namin sa inyo ang lahat ng aming mga galit, inis, hinanakit, at ano paman pong mga hindi kaaya-ayang pakiramdam, damdamin, mga sakit, mga sitwasyon, pag-aalala. Sinusoko namin sa inyo, sa inyong cross, ipinapako namin sa inyong cross, Panginoon Jesucristo, ang lahat ng ito. Naniniwala kami na hindi kami nag-iisa sa aming mga kinakaharap na mga pagsubok, sa aming mga kinakaharap na mga digmaan, ay ikaw ang nandiyan ahead of us. Oh, hallelujah. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Kami ay matagumpay sapagkat ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat po. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Thank you, Holy Spirit, for the conviction of the heart na patuloy kami magpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan upang kami ay makatanggap ng pag-unawa, makatanggap ng kapatawaran ng aming mga kasalanan habang nagpapatuloy kami sa aming paglalakad, sa aming takbuhin, sa buhay, sa araw-araw. Oh, hallelujah.
Oh, hallelujah. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. At Lord, dinideklara din namin, Panginoong Kristo, ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong gumawa sa amin ng mga kalukuhan, sa mga taong gumawa sa amin ng mga kwento na walang katotohanan, sa mga taong nanunudyo sa amin, sa mga taong nag-persecute sa amin, sa mga taong nagbugal-bugal dahil kami ay mga Kristiyano at kami ay tagasunod sa iyo. Oh, hallelujah, Father. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Oh, hallelujah. Yes, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Praise God sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoon Kristo, na hindi ako makikita, kundi ang makikita ang iyong kawaan, ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Mangusap po kayo sa pamamagitan po ng inyong lingkod bilang inyong boses. Holy Spirit, hallelujah. Lahat ng ito at bigyan mo rin kami ng maayos na internet connection, na strong internet connection, lahat po ng mga dumadalo sa inyong Bible study, ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ! Ang aking Bible pala ay doon sa aming room. Sandali lang. Go.
Okay. Ang ating Biblia. Asa na ang inyong mga Biblia? Hallelujah! Ayan mga ka-Team Jesus. To God be the glory. Shout out dyan sa Team Jesus Mindanao. Sapagkat nairaos natin no, ang ating Bible study sa ang unang Bible study ng Team Jesus. So, congratulations sa ating lahat, Team Jesus, dahil bahagi tayo, hindi nila yun Bible study, kundi atin yun. We have to embrace na bawat Bible study ay hindi tayo hiwalay dyan, kundi kasama tayo. So, pag kayo ay nagsasabi diyan, congratulations sa Team Jesus Mindanao, Butuan Chapter, ang inyong Bible study ay matagumpay. So, ang ibig sabihin nun ay hindi tayo kasali doon. No, we are part of it, mga ka-Team Jesus, sapagkat kaya nga nagkaroon tayo ng unity, one schedule of prayer and fasting. At ang prayer and fasting na yan ay hindi lang nakapokus sa isang chapter, kundi ang prayer and fasting, pinadala sa inyo dyan, yung host at saka yung mga Word of God sharer, sapagkat pinagdadasal natin silang lahat, no? Maging ang mga attendees, pinagdadasal natin. Na ibig sabihin nun ay we are part of it. So, anuman ang tagumpay ng bawat chapter, kasama tayo sa kanilang tagumpay nang dahil sa gabay ng banal na Espiritu. O diba, hindi nyo ba napapansin na kapag tayo ay we are one, o nagkakasundo tayo, nagkakaugnay tayo, we work as one and we have unity in us, ay nagiging matagumpay ang ating mga gawain sapagkat hindi tayo nagkanya-kanya. So, as we follow the leading of the Holy Spirit, sabay-sabay tayong nagdarasal, sabay-sabay tayong lumuhod sa harap ng Diyos. Pinagdadasal ang bawat isa, pinagdadasal itong mga tatayo para sa kanyang kapurihan. So, nagiging matagumpay tayong lahat. To God be the glory. Sa makatuwid, mga ka-Team Jesus, baguhin natin yung ating mindset. Okay? Sapagkat ang gawain na isinasagawa natin, kahit sa ang chapter pa yan ay para sa katawan ni Kristo. Body of Christ yan. Na ibig sabihin nun ay para sa lahat yan, mga ka-Team Jesus. It is for the glory of God and we are doing it for Christ, for the sake of the body of Christ. Na ibig sabihin nun, sa mga tagapanampalataya ni Panginoong Hesukristo. We are part of it. Kasi pag sinabi mong sa inyo, ibig sabihin nun, sila lang pala yan. Hindi ka kasama. O di? So nagkaroon na ng hiwalayan dyan. Nagkaroon na ng separation yan. Magkakaroon ka na ng idea na, ay sila ang galing naman nila. Paano kaya kami? O see? Yan ay deception niya ng enemy. Hindi yan sa Diyos. Yan ang deception ng enemy na the idea of separation, yung paghiwa-hiwalay. Iba sila. No! Isa tayo. Kung ano man ang katagumpayan ng isang bahagi sa katawan ni Kristo, katagumpayan yan ng lahat. Kung ano man ang sabihin nating failures natin, mga ka-Team Jesus, failure ng isa ay failure yan ng lahat. Kaya, baguhin natin yung mindset natin. Okay? Kaya nga, kailangan nating mag-participate, kailangan nating mag-join, magsakripisyo tayo ng oras, magsakripisyo tayo ng maaring sabihin mo man, hindi kayo magsisimba ng Sabado o ng Sunday. Yang pakikinig sa salita ng Diyos na yan, it's more than enough yan. Sa pagsimba mo, pagpupuri mo, pag magsisimba ka pa ng Sunday, the more. So kaya nga, di ba, let us continue to spend time for the Lord, for the Lord, for the Lord.
ibigay natin ang ating mga resources para sa Panginoon sapagkat siya ang bahala sa ating lahat. So we are part of it, mga ka-Team Jesus. Hindi yung sa inyo dyan, congratulations sa inyo dyan, dahil naging matagumpay ang inyong mga that is wrong. Mali yan, galing yan sa deception yan ng enemy. Because you are part of it. We are part of it. Sila lang ang naka-assign sa Bible study na yan, sa linggong yan. Iba naman sa susunod, but that Bible study is not intended for them. It is intended for everybody, for the body of Christ, at sa buong mundo. Kaya let us change our mindset. Naintindihan ninyo yan? Para sa ganoon, walang pagkakahiwa-hiwalay sa katawan ni Kristo. We are one body in Christ. Okay? So palitan din nyo yung mga ninyo dyan, na congratulations dyan sa Team Jesus Mindanao sa inyong Bible study. It is our Bible study, no? For the glory of God. So shout out dyan sa Team Jesus Mindanao. Butuan chapter. Shout out dyan kay Tita Jane, ang naging moderator sa araw na yon, sa Sabado. To God be the glory. At nairaos natin yung ating Bible study dyan, ang unang Bible study natin, at natuto tayo sa salita ng Diyos. Napansin nyo ba na iba kapag mayroon kayong audience na nandyan mismo, at sila ay nagpapaliwanag, nagpapahayag ng kanilang anang bensaheng ipinarating sa kanila ng banal na espiritu? O marami tayong mga natutunan. To God be the glory. At mayroon ding nagbabahagi diyan online sa kanilang mga reflections. Pwede rin na kung may oras pa kayo. Anyway, depende man yan sa inyo kung hanggang kailan kayo matapos. Well, ang ating maximum siguro is 2 hours. No? So 2 hours. So pwede rin ninyong i-acknowledge yung kanilang mga dyan, basahin. O, yung ating mga kapatid dyan sa online ay mayroon ding nagbabahagi ng kanilang mga ng kanilang mga tawag nito, ng kanilang mga reflections, o nakikinig sila. So bibasahin nga natin sino yung may mga ganyan, o para ma-acknowledge din. O, to God be the glory. At pwede rin nating basahin yung mga nagjo-join sa atin dyan. Sinong mga joiners natin ngayon? O, nandito pa, ganyan. Yun ang sa finale na. At isama, habang kayo kumakain ng inyong snacks, isama nyo yan sa live ang snacks ninyo. Para pagkatapos, tama yung sinabi ni Tita Jane, no, na tapos na tayong kumain sa salita ng Diyos, ating spiritual na aspeto ng buhay natin. At tayo naman ay kakain naman tayo sa physical. So, kailangan na mayroong snack. Sabi nga ni Tito Brian, ano ba yun? Mayroon ba yan silang snacks? Oo, mayroon mang pinadala ang Diyos dyan na 500 pesos. So, 500 pesos, sapat na yun. Kaya tinanong ko si Sharon, tama na yung 500 pesos, Sharon. Kasi si Tito Brian, kagaya ko, nung bata pa rin siya, 13 years old siya, nagsabi siya kagabi habang nag-usap-usap na kami tapos ng Bible study, sabi niya, kailangan na may snacks. Kasi nung ako'y bata pa rin, nung 13 years old siya, although Christian na siya nang siya isinilang dahil Christians yung daddy at mommy niya. Pero hindi man yun ibig sabihin na kung Christians ng daddy at mommy mo, ay Christians ka na rin, no? O, hindi yan automatic. So siya, nung 13 years old siya, bago siya tumanggap kay Panginoong Kristo personally ba, ay nag-a-attend muna siya ng yung Bible study nga, at nag-a-attend daw siya dati dahil nga may snacks, di ba? So yung 13 years old, pwede na nating yung maka-join na sa Bible study. Kaya sabi niya, mabuti na mayroong snacks dahil at first yun yung gusto ng mga bata, 'di ba? O natin, may snacks. Pero later on, babaguhin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mga salita. Kaya mga ka-Team Jesus,
magkaroon kayo ng snacks. I-live din ninyo yung, isama nyo doon sa, kasama rin sa Bible study yung snacks ninyo. Oh. At balikan ninyo yung ating live, yung live ni Trisha. Balikan natin yon. At tingnan natin, habang tayo nakikinig, tingnan natin anong mga dapat nating anong mga positive points doon na kailangan nating sundin, i-maintain natin. At ano rin yung mga negative points doon na that needs to be improved para sa ganoon ay mas maging malinaw ang ating Bible study, mas maintindihan ng mga live viewers din ba? Kasi kung titingnan ninyo diyan, yung maingay, 'di ba? O sabi ko na sa inyo, o anong sabi ng Holy Spirit? I-separate natin yung mga bata dahil sila ang ginagamit sila ng demonyo. Di naman na nila yan sinasadya, mga bata sila eh. Ginagamit sila ng demonyo para mag-ingay, may nagsisigaw, Cheng! Ay! May nagsasalita, ganyan. So kung kami dito na nasa online, kayo din dyan na nanonood, o kaya kasama dyan sa Bible study, hindi kayo makapag-concentrate, lalo na kami ay taga-pakinig lamang, hindi kami makapag-concentrate dahil may ingay. So anong sabi ng Holy Spirit, di ba? Ayosin ninyo yung mga bata. Kaya ni-message ko si Sharon, ang ingay ng mga bata, hindi kayo maririnig ng maayos. So dalhin niyo yung mag-assign kayo ng sino man diyan, dalhin niyo doon sa kinananay, ipasok niyo sa kwarto, isara niyo pinto, doon kayo maglaro, kung ano magpakainin niyo yan diyan. Para hindi sila magamit ng demonyo at magkagulo ang Bible study. O, di ba? Hallelujah. So, ayusin din ninyo ang inyong audio nang sa ganoon ay walang mga echo, walang mga ganito, so, we will, as we go on, matututo tayo ba? Ano pa lang dapat gawin natin para maminus yung ganito, maminus yung ganyan, mas malinaw ang salita ng Diyos na maririnig natin, lalo na yung mga pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, no? Pwede rin na habang ang moderator natin ay nandiyan nagbabahagi, ay pwede rin siya ang magbabasa sa ilang verses 1 to 5 babasahin ng moderator, tapos verses 6 to 10 iba naman ang babasa para sa ganoon ay hindi mapagod yung ating moderator na lalo na kung mahaba ang chapter 2 na yan or chapter 3 na yan, hindi siya mapagod sa kababasa. So mayroon tayong mga pwede nating alternative na gagawin habang nagpapatuloy tayo sa ating Bible study. So, to God be the glory at naging matagumpay ang ating Bible study diyan sa Mindanao. At shout out diyan kay Pastor Victor na sumuporta doon sa Bible study natin. Salamat po, Pastor Victor. At kami po ay nakinig dito, nanood dito. Si Tito Brian, kami ay nanood. So, binigyan namin ng oras ang Bible study sapagkat ito ay para sa kapurihan ng Diyos Ama. At maraming salamat, Team Jesus, na kayo ay, kung sino-sino man ang present doon sa live. Maraming salamat at kayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo dahil mas pinili ninyong gamitin ang inyong pera, ang inyong resources para makinig sa salita ng Diyos at suportahan ang ating Bible study. Hallelujah. To God be the glory. So, congratulations sa lahat ng mga Team Jesus, yung mga nandoon sa Mindanao. Mamaya ay i-mention natin ang kanilang mga pangalan. So, dito tayo. Kaya bumili kayo ng notebook. Ako ay wala pang notebook. Kaya ito ay bibili ako ng notebook para sa weekly Bible study. At iba naman ang para sa journal. Hallelujah. God is good all the time. Okay, mga ka-Team Jesus, balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. So, ang ganda no na synchronize at saka in order yung ating Bible study, no? To God be the glory. Salamat sa Holy Spirit na siyang nagabay sa atin na ito ang ating dapat gawin. Oh, 'di ba? Kapag sumunod tayo sa Holy Spirit,
hindi talagang papalya sapagkat gawain niya eh. Gawain ng Holy Spirit yun. Kaya, ang Diyos ang mapupurihan. Oh, hallelujah. So, yung mga nandito ngayon na bago, i-welcome natin sila. Mga ka-Team Jesus, i-welcome natin sila. Kayo po ay welcome dito sa ating live na maintindihan natin ang salita ng ating Panginoon at tayo ay lalago sa ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. Wala tayong itinataas dito na relihiyon, kundi ang itinataas natin dito ay ang personal nating relasyon kay Panginoong Hesus Kristo. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. At madali nating maintindihan, madali nating masundan ang ating weekly Bible study. Bakit? Kasi from the beginning. So hindi yung ito, anong pinag-aralan nila? Tapos sa iba naman ganyan. So walang chronological, walang synchronization, walang unity, walang pagkakaugnay-ugnay sa aralin na ating natutunan. So, hindi ganun yon. Dapat sa Bible study ay magkasunod-sunod para yung ating natutunan ay konkreto. Alam na natin ang simula. Okay, magkasunod-sunod yan. So, kung hindi kayo nakarating sa Bible study dahil may mga trabaho kayo, ano pa man, pwede niyong mabalikan yan. Magre-review kayo habang ang inyong Biblia ay basahin niyo. Genesis 1 tayo. Sunod ay Genesis 2. Sunod ay Genesis 3. Genesis 4, 5, 6. Ganyan. So magkasunod-sunod, hindi tayo mawala, mga ka-Team Jesus, sa ating pinag-aaralan. So madali nating i-trace up. Last week wala kasi ako. Tayo ay nasa Genesis 2. Ngayon, Genesis 3. At isang magandang balita, mga ka-Team Jesus, sapagkat sabi ko kay Tito Brian, mayroong 5 chapters ang nilikha ng banal na espiritu. No, Mindanao, Butuan chapter, Mindanao, Bukidnon, Hasaan chapter, Visayas, Leyte chapter, Visayas, Bohol chapter, tapos Luzon, dahil iba-iba sila ng area. Tapos sabi ko, ikaw Tito Brian, are you willing to be part of the Bible study instead of just a listener and an interactor? Are you willing? Siya, yes. Ikaw, kaming dalawa dito ang pang-anim. Kaya kami ay naka-schedule sa July, second Saturday of July. So makakasama natin si Tito Brian ng Biyernes dito ng gabi, alas 8, sa inyo dyan ay alas 9 ng umaga. The Lord willing. Ayan, so lalabas na si Tito Brian. Makakasama na natin si Tito Brian. Sabi niya, ano naman ang ating pag-aaralan? Ang ating pag-aaralan as the Holy Spirit lead, magkasunod-sunod yan para ang pagkatuto natin sa salita ng Diyos ay continuous. Ayan, continuous. So, to God be the glory. Sabi niya, so ang ating pag-aaralan ay nasa Genesis 6. Hallelujah! Diba? To God be the glory. So, kasama na si Tito Brian, no? Makikita natin si Tito Brian sa ating Bible study. Linggo-linggong Bible study. Hallelujah! So, mayroong mga assignment. So, dito na tayo mga ka-Team Jesus. Tapos na tayo sa 1 Thessalonica, no? At mayroong isa ditong ipinakita ng banal na espiritu sa akin. Sa Thessalonica, yan ay 6:6. So, 2 Thessalonica na pala tayo. Pero bago yan, dito sa 1 Thessalonica chapter 5 verses 16. Verses 16. Kanina ay yung pagising ko ay yun ang aking devotional, yung sinabi ng Panginoon sa 1 Thessalonica chapter 5 verses 16. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Kaya kailangan tayong magalak. Kailangan tayong magdasal palagi, mga ka-Team Jesus. No? At, ano sabi dito? Give thanks in all circumstances. So, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon.
For this is God's will for you in Christ Jesus. So ito yung kalooban ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Kaya ipaalala natin yan sa ating mga sarili na tayo ay magalak sapagkat ito ay ang kalooban ng Diyos Ama sa ating mga buhay sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Na ibig sabihin nun, kaya natin ang lahat ng ito sapagkat kasama natin si Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So dito na tayo. So kahapon ay pinaalala sa atin ang ating hope of glory. So, ang pagbabalik ni Panginoong Hesukristo sa tamang panahon at hindi natin alam yon. So, balit tayo bilang mga Kristiyano ay ihanda natin ang ating mga sarili. Kaya nga, there is no more space for pride. There is no more time for self-righteousness. There is no more time for ourselves. There is no more time for self. Hindi ibig sabihin na wala ng time. Hindi na natin alagaan ang ating katawan, hindi na natin alagaan ang ating sarili kasi there is no more time for self. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, kaya nga wala ng puwang, wala ng oras, wala ng time para sa ating spirit of lust, para sa spirit of lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Wala na yun. Dahil ang ating iniisip ay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Kaya ito, isasakripisyo ko, yung mga expensive na yan, yung mga damit na mga expensive na yan, hindi ko na kailangan yung mga damit na branded na yan, hindi ko kailangan yan. Itong mga damit na ito ay mura lang ang mga ito. Tag $6 lang. O, on sale ang mga damit na ito. So, hindi ko kailangan ng mga branded na mga damit. Hindi ko kailangan ng mga expensive na mga damit upang mayroon akong suotin. O, ganun yun ba ang ibig sabihin nun? No? So, pride of life kasi yan na makita na may mga tatak-tatak talaga dito na mga tatak dyan, mga Lacoste, mga ano pa man dyan, mga Louis Vuitton, mga ano pa man. Yan ang pride of life, yan ang pride o spirit of lust of the eye, lust of the flesh. So, hindi na kailangan yan, mga ka-Team Jesus. Ang importante, kapag ang Diyos ay nasa atin, kahit ang ating mga isinusuot ay mga simple. Simple lang, mumurahin ang mga damit na ito. Pero kapag tayo ay mga anak ng Diyos at ang sinusuot natin ang mga damit na yan, nagiging dignified tayo, nagiging glorified tayo, maganda ang tingin sa atin ng ibang tao. Sapagkat hindi dahil sa ating damit, kundi dahil mayroon tayong Kristo sa buhay natin. Yun ang nagpapaganda sa atin. Yun ang nagpapaglow sa atin na kung titingnan tayo ng iba, wow, ang ganda naman niya. Wow, glowing siya. Wow! Bakit? To God be the glory sapagkat kasama natin ang presensya ng banal na Espiritu dito sa mga puso natin. Yun ang nag-glorify sa atin. Yun ang nag-glow. Bakit tayo nag-glow? Hallelujah. So, hindi na mahalaga yung mga expensive na ganyan. Dati nga ako, nung nasa Pilipinas ako, mga ukay-ukay lang binibili ko sa mga mumurahin dyan, pero maganda ang klase, nilalabhan ko yan, pag sinusuot ko yan, mamahalin pala to, pero galing pala yun sa ukay-ukay, ganun lang yun. Ako naman ay doon lang ako sa Ross, yung mga yan, na may mga sale, no, mga mumurahin, pero maganda naman ang kanyang cloth at hindi na mahalaga yun. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Okay? So, no more time for ourselves na ganito talagang kailangan ma-show up ka, ang iyong mga ganyan, no more. Dahil tayo ay, nandito na tayo sa end times, ang mahalaga sa atin ay ang ministry. So, kung less than $100 nga lang itong nabili kong mga damit na marami, di ba? Na mga polo shirt na marami. Kung doon ka bibili sa mga outlets, sa mga ganito lang, umaabot yan ng may tag 50, may tag 150, may tag 200, depende sa brand. Kailangan tayong maging practical sapagkat hindi mahalaga yun. Importante ay malinis ang ating sinisuot, dignified tayo dahil tayo ang
Tayo kasi mga Katim Jesus, ang testimony. We are the living witnesses of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ang pinibigyan natin ng focus ay ang kanyang salita, ang kanyang mga salita na, at hindi na yung kung anong nasa mundo. Kung dito tayo sa chapter 2 na tayo, chapter 2, 6, 7 na tayo, no? 25. Okay. Ang mga mangyayari bago bumalik ang Panginoon. Wow! Ang mga mangyayari bago bumalik ang Panginoon. So, pinaalalahanan na tayo sa mga darating na mga pangyayari bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ay nasa chapter 2, verses 1 to 12. Okay, so basahin na natin. So, dyan sa inyong Bible study, pwede rin na bawat isa ay mag-share kayo kung ilan ang ilang verses yan, ilan kayo, sino ang gustong sumama sa pagbabasa, may 5 kayo, may 7 kayo, paghati-hatian ninyo para hindi mahirapan yung ating moderator. Okay? Ayan, ang mga mangyayari bago bumalik ang Panginoon. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinilaga sa walang hanggang kaparusahan. Hallelujah. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito nang kasama nyo pa ako riyan? Alam nyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. Alleluia. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng makalilinlang na himala, kababalaghan at kamangamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapaghamak. Mapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Kaya pabayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating at ihanda namin ang aming mga sarili para sa iyong gawain habang kami ay nandito pa po sa lupa at hinintay namin ang muling pagbabalik ni Panginoon Jesucristo. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Okay, mga Katim Jesus, sa palagay nyo kaya ay ano naman ang revelation nito? So dito,
dito pala ipinahayag ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Pablo. Makikita nyo na mga ka-Team Jesus, makikita natin na hindi, itong mga ito ay hindi ipinahayag ng Diyos sa kahit na sinong disipulo ni Kristo, yung kanyang disipulo na, di ba, nandoon ang mga disipulo niya, si John, si Peter, si Simon, sino pa yung mga si Timothy, si James, hindi si Timothy, si James, yung 12 disciples ba ni Jesus, hindi ipinarating sa kanila sa ng banal na espiritu ang revelation na ito. This is a revelation of the Antichrist, mga ka-Team Jesus. This is the revelation of the 666, yung Antichrist. Ipinarating dito, ipinarating ang mga mangyayari bago bumalik ang Panginoon. Ipinarating dito, mga ka-Team Jesus, na tayo dapat ay mag-ingat dahil tayo nga ngayon ay nasa end times. Nasa huling mga panahon na tayo, mga ka-Team Jesus. Malapit nang dumating si Panginoong Hesukristo. At dito, ipinahayag dito ang Antichrist na siyang magdideklara na siya ang Diyos, na mayroong magsasabi, ang sabi dito, bumalik na daw, o tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, yan ay nasa verse 1, at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala, nasa verse 2, o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan. Hallelujah! So, pinapaalalahanan na tayo, mga ka-Team Jesus, sa mga darating na kasi nasa end times na tayo na ibig sabihin nun, ito na ang mga panahon na darating na ang mga panluluko, ang Antichrist ay darating na siya at siya ang magsasabi na ako ang Diyos, ako si Kristo, bumalik na ako. So alam na natin diyan dito sa chapter 1, no, ang pagbabalik ni Kristo at ang paghuhukom. Alam na natin diyan na si Panginoong Kristo, hindi yan siya basta-basta ang babalik na. Andiyan, nakikita na natin yung si Kristo. Uy, si Christ, bumalik na pala. Kung tayo ay mga mangmang at hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, pag may mga ganyan, marami na kayang nagkiklaim na sila ay si Kristo at ang kanilang mga mukha ay parang si Kristo din. Pero ang sabi diyan, huwag tayong magpalinlang, huwag tayong magpaluko. Sapagkat kung tayo ay mga Kristiyano at alam natin ang katotohanan, si Panginoong Hesukristo ay hindi kusang bumabalik na nandiyan sa lupa na nakikita na natin, si Kristo bumalik na, Lord, o ganyan. No! Kapag tayo ay walang kaalam-alam sa salita ng Diyos, kapag tayo ay mga mangmang sa salita ng Diyos, maaring mapaniwala tayo ng mga taong ito. Subalit kung tayo, kagaya ng ginagawa natin, na tayo ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapaniwala. Bakit? Alam natin, bumalik na si Panginoong Jesucristo. Saan? Yan na siya. No. Pike. Yan, pike. Bakit? Alam natin na si Panginoong Jesucristo galing doon galing sa alapaap si Panginoong Jesucristo at bago siya babalik, mga ka-Team, bago siya magpakita sa tao, mga ka-Team Jesus, ang kanyang mga mananampalataya. Muna tayo, we are the bride of Christ. Kung tayo man ay patay, ang mga patay, di ba sabi sa salita na yun sa 2 Thessalonica chapter 1, ang mga patay, ang una niyang bubuhayin, at tayo rin na buhay ay isama na niya. Doon tayo, magkikita tayo doon sa alapaap, magkikita tayo. Yun ang rapture. So, paano nangyari na si Panginoong Jesucristo ay nandiyan na? Imposible yan.
Marami, nasa Revelation yan mga ka-Team Jesus, maraming malulukong mga Kristiyano. Lalo na kung itong mga Kristiyano na ito ay hindi talaga taimtim na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Oh, hallelujah, nakakatakot yan. Kaya nga, kailangan tayong mag-press on sa ating mga pananampalataya. Kailangan tayong matuto sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. At atin itong tatayuan, atin itong ilagay sa mga isipan, sa mga puso natin, ang salita ng Diyos. To God be the glory. No? At hindi tayo maloko. O, tingnan ninyo, anong sabi sa 2 Thessalonica, chapter 2, anong sabi diyan? Ipinapahayag na diyan ang Antichrist. Na ang Antichrist, siya ang magdideklara sa kanyang sarili na siya ang Diyos. Uupo siya doon sa templo sa Jerusalem. Yan na yung Antichrist, mga ka-Team Jesus. Bago yan mangyayari, ay mangyayari na ang rapture. Ang rapture ay mangyayari. At kung hindi man, kung sino man mga Kristiyano, ang hindi makasali sa rapture, ay ito na ang mangyayari sa kanila. Makakaranas sa tribulation na kung saan nandoon na ang Antichrist at siya na ang magdideklara sa sanlibutan. Yan na ang tinatawag nating one world order. Na kung saan digital na ang lahat, hindi ka na makakabili ng mga pagkain kung wala kang chips. Kagaya ngayon sa mga credit cards na yung credit cards na yon, yung maliit na chip na yan, o ginaganon lang sa credit cards ko. O kaya mayroon ng parang ganyan-ganon na parang wifi, ginaganon lang, tinatapat lang, nakikita na, o ikaw yan. So, mga credit cards lang yan. Subalit darating ang panahon na ang ating katawan na ang magkakaroon ng chip, ang mga katawan ng mga tao ay magkakaroon na ng chip, kasi yung chip na yon, gaganunin ka lang, babarilin lang yung dito mo, noo mo, makikilala ka na, okay, go. Pwede ka nang bumili ng mga pagkain, ganyan-ganyan. O pwede kang mag-avail ng mga pribilehiyong yan. Pwede kang maganon. So yun na yung mga pagkakataon na yun, mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan na we have to press on sa ating pananampalataya kaya Panginoong Hesukristo. Kaya nga wala nang moneyless na, billsless na. Yung mga bills ba, yung mga coins, yung mga bills, yung mga papel, kakaunti na lang ang circulation na nangyayari. Bakit? Lahat na halos ay nasa online na. Nandito na, papunta na tayo sa era na yan, mga ka-Team Jesus, na wala ng bills, wala na, puro ang mga transactions ay puro online na lang, mayroon ka bang ganyan? Okay, I will send it to you, Yan na yan, mga ka-Team Jesus. Ang panghuli niyan ay tayo na. Kung maiwan ang isang Kristiyano, kung maiwan dito sa mundo at hindi madala sa rapture, isa yan sa makakaranas niyan ng persecution na pipili ka na si Kristo ka, magpatata ka o patayin ka. Yan na yung time na yun na maraming mga Kristiyano ang mamamatay na maging martyr dahil mas pinili nilang mamatay kaysa magpatatak. Yan, no? Yun na yung time ng ang mga Kristiyano ay uusigin. Yun na yung mga time na yung sinasabi sa salita ng Diyos na hindi na natin hindi na natin mahanap ang Diyos. Kasi tribulation na. Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos, seek me while I am be found. Seek me while I am be found. Yun ang sabi sa salita ng Diyos. Hanapin natin ang Diyos, hanapin natin si Panginoong Kristo. I-welcome natin ang banal na Espiritu habang mayroon pa tayong pribilehiyo na nandiyan sila. Dahil pagdating ng tribulation, it's your choice. You believe in the Lord Jesus Christ? Or you believe in the Lord Jesus Christ and you will be killed? Or magpatatak ka dito. So, anong sabi dito? Maghahari siya. Itong Antichrist na to, gagawa siya ng mga milagro.
na kung saan ang kapangyarihan ni Satanas ay nasa kanya. Ipahayag. Dito sa chapter 9, ipahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Ngayon ay hindi pa siya ipinahayag sapagkat mayroon pang pumipigil. No, ibig sabihin, no, it is not yet his time. Pero papunta na tayo dyan, mga ka-Team Jesus. So ano? Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapahamak. Sa mga taong mapapahamak. Sa mga taong mapapahamak, sa mga taong madaling maloko, madaling magpaniwala sa mga himala. Wow! Oo nga, si Kristo nga siya. Tingnan nyo, kagaya kay Kristo, ang patay ay kanyang binuhay, ang may sakit ay kanyang pinagaling, ang mga cripple, ang mga bulag ay ang bulag ay kanyang nagkaroon ng paningin, ang cripple na hindi nakakalakad ay nakakalakad. Yan ay deception ni Satanas. Deception yan ni Satanas, mga ka-Team Jesus. So marami mga ka-Team Jesus ang maluluko, marami ang madadaya madadaya niya. Pero anong sabi dito? Anong sabi diyan? Ngunit dito tayo yan ay nasa verse 8, no? Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. Isang ihip lang. Patay na ang taong yan. Pagdating ni Panginoong Hesukristo, hallelujah. Biruin niyo yan, mga ka-Team Jesus. Maraming maluluko. Maraming mga luluko. Sabi dito, mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagligtas sana sa kanila. Yan ay nasa 10. Okay, 11. Kaya pabayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Hallelujah. Ayaw maniwala sa katotohanan, mga ka-Team Jesus. Kasi, nakikita nila, maraming himala. May kagaya kay Panginoong Hesukristo, yung ginawa niya nung siya ay nandito pa sa lupa, binuhay niya ang patay, pinalakad niya yung mga lumpo, no? Nagkaroon ng paningin ang mga bulag. Ang mangyayari diyan, nasa Revelation yan marami ang madadaya. Kaya nga, hinayaan ng banal na Espiritu na tayo ay matuto sa kanyang mga salita, no, synchronize ang ating pagkatuto para sa ganoon ay wala tayong malalaktawan, wala tayong makalimutan na part ng Biblia. Para sa ganoon, hindi tayo maluko ng kaaway ng Diyos. Dahil sa kanyang mga gagawa siya ng lahat ng paraan upang madaya niya ang mga tao. Itong katotohanan na ito, nandito ang katotohanan. May isang taong magsasabi sa inyo, may isang taong magsasabi sa kanila, mali yan, piki yan. Hindi yan si Panginoong Hesukristo. Hindi babalik si Panginoong Hesukristo ng kusa-kusa lang na nandiyan na kaagad. Si Hesukristo, si Panginoong Hesukristo ay babalik mula sa alapaap. Nakasakay ng kabayong puti. Dala-dala kasama ang kanyang mga anghel. Yan ang pagbabalik ni Panginoong Hesukristo. Hindi yung
Ganyan lang, nakita na natin, may mga himalang ginawa. So may boses ng katotohanan na nagsasabi sa katotohanan, subalit ang boses na ito ay hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Ang pinaniniwalaan nila ay yung mga himalang ginawa ng masamang tao na ito, ng Antichrist na ito. Oh, di ka pa maniwala niyan? Tingnan mo, may milagrong ginawa, oh, itong si ganyan, oh, nabuhay muli. Itong taong ito, yung ano, oh. Excuse me. Nabuhay muli. Itong taong ito na ang sakit niya ay ganyan, tingnan mo, nalinis ang kanyang balat. Leprosy. Itong taong ito, oh, see? Walang makikinig sa totoong boses na yan, sa katotohanan. Walang makikinig. Matigas ang ulo ng mga tao, ayaw makinig sa katotohanan. Kaya ang sabi diyan sa salita ng Diyos, pinabayaan na lang sila ng Diyos na malinlang. Ayaw nila makinig sa katotohanan. Ang katotohanan, pinapatay nila ang taong nagsasalita. Kagaya kay Pablo, kagaya sa mga disipulo. Hindi yan bago, tingnan ninyo. Kailan yan? 2,000 years ago. O ngayon, nandito na yan sa kasalukuyan natin. Ang mga nagbabahagi sa salita ng Diyos, ang mga nagbabahagi sa mabuting balita ay pinapatay. Sinasaktan. Bakit? Ayaw maniwala sa katotohanan. Kaya anong mangyayari? O ang sabi sa salita ng Diyos, pinabayaan na lang sila. Kaya ang ipagdasal natin ay, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na isa ako sa malinlang. Huwag mo po akong pabayaan. You know? Nahayaan mo po ng iyong banal na espiritu ang palagi kong mararanasan. Ang iyong banal na espiritu ang palagi kong mararanasan, Panginoon, sa buhay ko. Ganun dapat, mga kating Jesus. Ganun dapat. So, mayroong paalala ang banal na espiritu sa atin. Huwag tayong basta-bastang maniwala. Kasi nga, di ba, anong sabi sa salita ng Diyos? My people perish because of lack of wisdom. Dahil sa kakulangan ng karunungan, dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bakit tayo kulang sa kaalaman? Kulang tayo sa kaalaman sapagkat hindi tayo nagbabasa sa salita ng Diyos. Hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, kaya kulang tayo sa kaalaman. Kulang tayo sa kaalaman. Habang may pagkakataon pa tayo, sa bawat araw na pwede nating tawagin ang banal na espiritu, pwede nating tawagin ang Diyos, may oportunidad tayo na makarinig sa salita ng Diyos, matuto sa salita ng Diyos. Yan ang ating prioridad. Kabalit yung mga kapatid natin, yung mga pumupunta rito paminsan-minsan, they miss the privilege ba na marinig ang katotohanan. Kawawa sila eh. Kaya ipagdasal natin sila at i-follow up natin sila. Sapagkat ang sarap ng pakiramdam na, Father God, salamat po at isa ako sa iyong mga pinili na narinig ko ang katotohanan. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung titingnan mo ang mundo, kung pupunta ka doon sa mga malls, kung pupunta ka doon sa public places, kikita mo, ang daming mga zombie. Ang daming mga zombies, ang daming mga living dead. Kasi sa paningin ng Diyos, sila ay mga patay, wala silang Kristo eh. Lalo na ang mga taong nasa nightclubs, ang mga taong nasa mga clubs ganyan na, nagdi-disco, nag-i-enjoy. Wala eh, they are living dead. Kawawa sila eh. Kawawa sila. Doon dapat natin ma-experience, my heart is bleeding. Yung term ba na, bleeding heart.
Bakit siya bleeding heart? Kasi, yun na, nasusuya siya, nasaktan siya, kasi, yan, yung kanyang boyfriend, o girlfriend niya, yung mga ganyan niya, bleeding heart yan, mga nasusuya sa mga success ng iba. Yan ang sinatawag na bleeding heart sa daigdig. Subalit tayo na mga Kristiyano at na alam ang katotohanan, tayo dapat ang makaranas ng bleeding heart, na ibig sabihin nun, masakit ang aking dibdib, I have a burden. Sumasakit ang aking dibdib, nagdurugo ang aking puso. Bakit nagdurugo ang ating mga puso? Sapagkat nakikita natin ang dami ng mga taong naluluko sa mundo, ang dami ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. Kaya dapat nagkakaroon tayo ng bleeding heart. Nagkakaroon tayo, dumudugo ang ating mga puso dahil nga mayroon tayong kabigatan sa mga taong ito na nasa ilalim ng panluluko ng kaaway ng Diyos. At ayaw nilang maniwala sa katotohanan kahit sila ay nakarinig sa katotohanan. Yan tayo, nagkakaroon tayo ng bleeding heart. Lalo na kung nakikita natin ang ating mga kapamilya, nakikita natin ang ating mga kadugo na nag-i-enjoy sa kanilang buhay, subalit sila ay living dead, wala sa kanila si Kristo. Kahit na maaari sabihin nila na sila ay mga Kristiyano at sila ay mga ganito, Lord, Lord, Lord. Pero sinasabi sa salita ng Diyos, hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Lord ay makakapunta sa langit. Kundi yun lamang yun nga. Taos pusong nakikinig sa Kanya, taos pusong sumusunod sa Kanya. Kinikilala siya bilang Diyos at tagapagligtas. Dinideklara siya sa publiko na siya ang Diyos. Pero itong mga taong ito, nandoon sa nightclubs, nandoon sa ang disco-disco, mga ilaw-ilaw na ganyan para mapasaya sila, umiinom sila, they are deceived by the enemies. Dapat tayo ay dudugo ang mga puso natin para sa kanila. Kaya nga, Lord, use me, here I am. Anong gusto mong gawin mo? Anong gusto mong gawin sa buhay? Anong gusto mong gawin sa buhay ko? Here I am, send me. Kasi nararamdaman natin yung kabigatan, nararamdaman natin yung ang banal na espiritu ay nalulungkot sa mga taong ito. Yan, sino ang kanyang gagamitin? Ang gagamitin ba niya itong mga nandoon din? No? Ikaw, na totoong Kristiyano, hindi mo sasayangin yung oras mo doon na nag-disco-disco kayo dyan, nag-iinom-inuman kayo. Hindi mo sasayangin ang oras mo dyan dahil alam mong that is vanity. Alam mong useless ang mga yan. Alam mong hindi yan kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Alam mo, kung ikaw ay totoong Kristiyano, alam mo na ang iyong katawan ay banal. Ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu at ang banal na espiritu ay nakatira sa mga puso mo, sa mga puso natin, sa puso mo, sa makatuwid. Yan ay hindi kaaya-aya. Ang mga kahilayan ay hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Ang paglalasing ng mga alak ay hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Ang paglalasing sa presensya ng banal na espiritu, yun ang kaaya-aya sa harap ng Diyos. Hallelujah. So tayo dapat ang magkaroon ng bleeding heart. Yan ang totoong pakahulugan ng bleeding heart. Nagdurugo ang mga puso natin para sa mga taong ito, para sa ating mga pamilya na hanggang ngayon ay matigas ang mga puso, matigas ang loob, ayaw makinig sa katotohanan. Kaya tayo rin ay hindi sumusuko. Nipa-warfare natin ang mga ito, nire-rebuke natin ang mga masamang espiritu sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso. Niluluhod natin sila sa harap ng Diyos. Nang sa ganoon, no? Ay maawa ang Diyos sa kanila nang dahil sa atin. Lord God, maawa po kayo for the sake of your child, for the sake of your servant. Patawarin mo po ang aking mga pamilya. Yung dapat nang gawin natin. Iiyak tayo sa Diyos.
Durugo ang mga puso natin para sa mga taong ito na naluko ng demonyo. Sapagkat pagdating ni Panginoong Jesucristo, parurusahan ang lahat ng miyan na nanampalataya doon sa Antichrist, naniwala sa Antichrist. At yung Antichrist na yan, masamang tao na yan, papatayin siya ni Panginoong Jesucristo sa pamamagitan lamang ng isang ihip. Biruin mo yan? Huwag nagkakaroon sana tayo ng burden na hindi lang tayo makontento na tayo ay ligtas na. Hindi tayo makontento na ang aking pamilya ay ligtas na. Hindi tayo makontento dun. Kundi after na maligtas ng ating mga pamilya, ating mga kapatid, mga pamangkin, labas tayo. Labas tayo at tingnan natin ang ating paligid, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga ganyan. Maraming mga naluluko, maraming mga buhay na patay na nakikita natin. Sino makapagbabahagi sa kanila, sa katotohanan? Kaya nga sinasabi natin, here I am, Lord, use me. Send me. Kaya nga nagkakaroon tayo ng Bible study nang sa ganoon ay, as the Holy Spirit leads us, makapag-invite tayo ng ating mga kapatid, makapag-invite tayo ng ating mga neighbors na makinig sa atin. Oh, Father God, Holy Spirit, maraming salamat po na isa kami sa iyong pinili. Na isa kami sa iyong pinili na makarinig sa katotohanan. Na mamulat ang aming mga isipan, ang aming mga mata sa katotohanan. Isa kami sa binuksan mo ang mga puso upang maintindihan namin ang katotohanan. Isang malaking pribilehiyo po, to God be the glory and honor, na isa kami sa nakarinig sa katotohanan. At naintindihan namin ang katotohanan. Oh, hallelujah! Holy Spirit, salamat po sa iyong pangungusap sa amin ngayon. Salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin na hindi kami magpapaluko, hindi kami magpapadaya sa masamang taong darating na kung saan siyang kikilalanin, na magpapakilala siya na siya si Kristo, na siya ang Diyos, o po siya sa templo ng Israel, gagawa siya ng mga himala na sa kanyang kapangyarihan ni Satanas. Lord God, tulungan mo po kami, Lord, na hindi kami isa sa mga maluluko ng kaaway mo, na panatilihin namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Oh, Holy Spirit, patatagin mo po kami na yung aming mga natutunan ay aming iimbak sa aming mga isipan, aming itatanim dito sa mga puso namin, itatago. Nang sa ganoon pagdating ng panahon, hindi kami ang isa sa mga maluluko ng kaaway mo. At tulungan mo rin kami, Panginoong Jesus. Bigyan mo kami ng bleeding heart. Yung burden, yung kabigatan sa kaligtasan ng aming mga pamilya, sa kaligtasan ng aming mga kaibigan, sa kaligtasan ng aming mga kapitbahay, sa kaligtasan ng aming mga office workers, mga kasama namin ko office workers, ng aming mga kaibigan, ng aming mga relatives, Lord. Bigyan mo kami ng burden na hindi lang kami makontento na ligtas na kami, na ganito nararanasan namin ng iyong kabutihan. Kundi gamitin mo ang aming mga puso na magkaroon kami ng discernment. Let your anointing be upon us. Let your boldness be upon us, na tayuan namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, at ibahagi namin ang magandang balita sa buong sanlibutan, na ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang makilala at walang iba. Oh, hallelujah! Yes, Lord, we seek your face while we can find you. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Jesucristo. Huwag niyo pong hayaan na masayang ang aming mga buhay at hindi mo po magamit. Give us the conviction of the Holy Spirit. Give us the burden
to pray and intercede for the souls na nangangailangan ng iyong kaligtasan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you. Taos puso po kami nagpapasalamat po. Utang na loob namin sa inyo ang aming mga buhay. Salamat po. Salamat po na isa kami sa iyo mga pinili na maging iyong mga workers, maging iyong mga trabahante. Patuloy ka na magbibigay sa amin ng kabigatan, ng conviction, na maging kami po ay magbabahagi sa magandang balita in any season, na ready po kami, na dala-dala namin ang shoe of peace, saan man kami pupunta, na sinusuot namin ang ayong armor, ng kung saan man kami pupunta, dadalhin namin ang mabuting balita. Magbabahagi kami saan man kami pupunta, ayon sa iyong kalooban, Banal na Espiritu. O hallelujah. Maraming salamat po. At anuman po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan na nandito, sino-sino man po ang nandito at nakikinig sa iyo, Panginoon. Lord, katagpuin mo po sila. Buksan mo ang kanilang mga isipan at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Talikuran nila ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kasalanan, at hayaang ang Banal na Espiritu ang mangyayari o ang maghahari sa kanilang mga puso. Hallelujah. Ano man po ang mga kahilingan ng bawat isa, Lord, Father, in the name of Jesus, I declare complete healing sa anumang mga sakit na mayroon ng aming mga kapatid. Ang kung sino man po ang humihiling ng complete na kagalingan sa kanilang mga katawan, sa mga sakit na mayroon na ibinigay sa kanila ng kaaway ng Diyos. Father, in the name of Jesus, we claim complete healing sa mga katawan namin, Lord. Kung sino man po ang nangangailangan ng healing touch ng Banal na Espiritu, o hallelujah. At sino man po nangangailangan ng financial na pangangailangan, Father, we believe, Lord Jesus, you are our great provider. You are our great healer. You will provide all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. O hallelujah. Maraming salamat po, at ano mapaman ang ibang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, let it come to pass for your purpose and your glory. At maraming salamat, Panginoong Hesus, naging matagumpay po ang iyong Bible study ngayon, maging ang Bible study mo po per chapter. Panginoong Hesus, maraming salamat po at Banal na Espiritu sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito ay aming binabalik, kinihiling. Lahat ng sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Woo! To God be the glory. Ang sarap ng salita ng Diyos, no, mga ka-Team Jesus? Ako ay napapalakas talaga. Excited ako bawat araw kung ano na naman ang mensahe na ibibigay ng Diyos. At excited ako bawat weekend, Saturday, kasi nakikita natin yung iba-ibang revelation, no? Oh. So nakikita natin yung iba-ibang revelation. Yung rema na binigay sa akin ng Diyos doon sa Bible study natin doon sa Mindanao, sa Butuan chapter, ay yung napakabuti ng Diyos. Kasi, yun nga, no, yung binigay na revelation ng Panginoon, ng Banal na Espiritu kay Sharon ba, napakabuti ng Diyos. Sapagkat, bago niya tayo nilikha, piniprepare na niya ang lahat. Inihanda na niya ang lahat, ang atang mga gagamitin, ang lahat-lahat, bago niya ginawa ang tao. So, ganun dun yun. Bago niya tayo gagamitin, mga ka-Team Jesus, sa kanyang ministry, ay hinuhubog niya tayo, inihahanda niya tayo, nang sa ganoon ay pag tinawag niya na tayo, mga ka-Team Jesus, ay ready na tayo. Sapagkat equip na tayo sa anumang mga pangangailangan natin. Oh, hallelujah, to God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Kaya, ang saya-saya kapag ang presensya ng Banal na Espiritu ay ating nararanasan sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay. No? So, halimbawa, ngayon sa amin dito, mga ka-Team Jesus,
Si Bibi Mercy ay nilagay namin, pina-check up namin dahil nga mag-off-off siya habang kami nagbibiyahe. At ang sabi ng mechanics doon, yung sa Beamer, sabi niya, siya yung doon namin binili yung si Mercy, no? Doon ng resource ng Diyos. So, sabi niya, magpa-register kasi kayo sa extended warranty para kung anong mga pangangailangan, ganito, ganyan. So, nagbayad na naman kami sa extended warranty ng 179 plus 30. So, 200 plus ang binayad namin. Monthly naming babayaran yan. Nag-umpisa kami as the Holy Spirit leads. Chinek na niya at sabi, okay na to. Nagbayad kami doon ng $300 plus kasi chinek niya ang mga ganito, mga fuels, whatsoever. At sabi ng mechanic doon na Christian din, pwede pa ninyong madrive yung sasakyan. Pwede pa ninyong madrive yan habang naghihintay kayo ng 30 days na ma-avail na namin yung extended warranty. Okay. So, yun nga ang nangyari. Ginamit namin ang sasakyan, si Bibi Mercy, pero patuloy pa rin siya, nag-o-off pa rin siya, mga ka-Team Jesus. Kaya, bawat pag-ano namin, Panginoon, na makaraos po kami, Panginoon. So, nakaraos tayo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, kasi binalik na namin yung rent-a-car, $80 something yon bawat araw. Nakaraos tayo, mga ka-Team Jesus, sa Bibi Mercy. To God be the glory. Nakaraos tayo sa buong linggo, hanggang, kailan ba yun, Martes o Lunes? At nakuha na si Bibi Mercy, no? Biyernes. Kahapon, nag-off na naman siya. But to God be the glory, nakaraos kami, nakarating kami dito sa bahay niya na maayos, salamat sa Diyos, ligtas sa anumang kapahamakan. At next week ay magre-rent a car na naman kami, mga ka-Team Jesus. Ngayon, wala tayong sasakyan ngayon, Sabado at Linggo. So, aalis kami dahil, di ba, time na mag-relax kami, di kami makarelax. At hindi rin kami makapunta doon sa kanyang treatment sa malayong lugar dahil wala kaming sasakyan. Pass kami doon, no? At kung aalis kami, mag-u-Uber kami, mga ka-Team Jesus. See? Pero, problema lang yan. Ang ating Diyos ay may-ari ng lahat. Hinahayaan niyang magkaroon tayo ng ganong problema, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay atin siyang paniniwalaan, nang sa ganoon ay atin siyang mas lalo nating patitigin ang ating mga pananampalataya sa Kanya at mas lalo tayong titingin sa Kanya sa lahat ng ating sitwasyon. At ang sabi doon, no, di ba? 1 Thessalonica chapter 5 verse 13, rejoice! Give thanks to the Lord in all circumstances, for that is the will of God to you in Christ Jesus. So yun ang pinaalala sa amin ng Banal na Espiritu. Kaya mag-rejoice tayo at magpatuloy tayong sumunod sa kalooban ng Banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Maraming salamat sa inyong pag-join at hanggang sa muli. Jesus loves us. At hintayin ninyo ang ating panibagong live, no? Para sa ating raffle. Yes, sa Team Jesus members. At nabahagi na ba ninyo ng pagpapala si Sis Crystal? Si Sis Lian? So, magbigay tayo ng sacrificial offering natin, mga ka-Team Jesus. Kami, alam na ninyo yan, na nagbibigay kami ng aming sacrificial offering din. Bawat linggo yan ay pinadala namin yan kay Sharon. So, yan ay sacrificial offering namin, bawat isa namin ni Tito Brian. As we fast, so hindi kami kakain, at yung intended budget para dyan, yun ang aming ibinibigay para sa aming sacrificial offering. To God be the glory. So, ganun na gawin natin para ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ay maging siksik, liglig, umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! To God be the glory. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.